Kumusta na po kayo mga kapatid at mga kaibigan na walang sawang sumusubaybay sa programang ito ng Iglesia ni Cristo, ang tunay na defenders of the faith. Muli po, ito ang inyong lingkod, ang kapatid na Michael Sandoval, at ngayon ay makakasama natin ang kapatid na Ramil Parba. Salamat po muli kapatid na Michael at sa lahat ng sumusubaybay sa programang ito. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa programang ito ng Iglesia ni Cristo na nagnanais na ihayag ang mga katotohanan. At binabati ko po kapatid na Michael, yung aking bayaw dyan sa Canada. Hindi ko nabanggit na karaan eh. Kamag-anak niyo na naman yan. Siyempre, bayaw, Binson Manumbaga. At yung kanilang anak, Hanel Manumbaga, at gano'n din po yung aking hipag na si kapatid na Jackie Parba, at sa lahat ng mga kapatid natin dyan sa buong Canada at Amerika. At binabati na rin po natin ang mga kapatid dyan po sa Arabia West at maging dyan po sa Southwest California. At hindi natin nalilimutang batiin lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan po sa buwang ito ng Mayo. Nawa po ay ibigay pa sa atin ng Panginoon Diyos ang mahabang buhay para magamit natin sa patuloy nating paglilingkod sa Kanya. Mga kapatid at mga kaibigan, ipagpapatuloy po natin ang pagtalakay sa ilang bahagi ng mga naging pagsagot ni Mr. Isaias Samson Jr. In short, Mr. S. Nang ilantad po namin sa programang ito ang kanyang pangangaral na may katusuhan, ay sinisikap niyang palitawin na kami pa po ang nandaraya at nanliligaw sa mga sumusubaybay. At ang lalo lamang pong nahayag ay ang kanyang kawalan ng kaalaman na ipagtanggol ang kanyang maling ipinakikipaglaban. Halimbawa, at ito'y alam nyo kapatid na Ramil, nang sabihin daw niyang desperado na raw kami at ang iba pang mga ministro, ang tinutukoy daw po niyang desperado, hindi raw po ang iglesia. Take note, hindi raw po ang iglesia, kundi tayo raw na mga ministro. Para hindi masabing nagparatan tayo, mabuti pakinggan po natin siya. Pagkatapos, doon sa sinabi nila na binanggit ko raw na desperate na ang iglesia. May English pa nga si Michael. Sabi niya, isipin niyo, sabi niya, sabi ko raw, the church is desperate. Abay, wala akong sinabing ganun. Napansin niyo na ang binanggit ko yung mga pangalan nila. Ni Bobby Fernandez, ni Marlex Cantor, at saka yun nga, sa bandang huli ka ako, nakisawsaw na si Michael Sandoval, tapos gumawa na sila ng programa na yan ngayon ating sinusubaybayan ngayon. Natawagil ako ng pasyen doon sa terminong ginamit ni Mr. S, nakisawsaw. Para bagang hindi talaga kayo kasama. Para bagang hindi ako Iglesia ni Cristo. Para bagang hindi ministro. At nakatatawag ng pasyen yung huling bahagi nung kanya sinabi. Ang sabi niya, tapos gumawa na sila ng programa na yan ngayon ating sinusubaybayan ngayon. Magpasalamat tayo. Dapat tayo pag magpasalamat pala na isa si Mr. Isaias sa mga viewers natin. Pagka ganon. Kasi napansin niya, sa mismong programa niya, walang nanonood. Kaya dito na siya nanonood sa ating programa. At sana, kapatid na Ramil, sumusubaybay na pala si Mr. S sa programa natin. Di nakikita ka rin niya. Ang problema niya, maalala niya yung bigas na binigay mo sa'yo. Binigay niya sa'yo. Hindi lang yun. At saka, syempre, may marami pang naibigay siguro. Tapat na tapat kasi ng dati kong mga dayan. Kapitbahay naman din natin yun. Pero, syempre, may mga personal na bagay, pasalamat naman tayo sa kanila. Biyaya ng Diyos, siya magkasama sa ministeryo. Pero, iba na kasi usapan ito ngayon. Dahil sa ito ay, ang labanan na dito, yung pananampalataya, tungkol sa ating paninindigan. Kaya, wag sanang atakihin sa sama ng loob si Mr. S, kapatid Ramil, kapag nakikita kanya sa programang ito. At isa pa, mga kapatid at mga kaibigan na sumusubaybay sa aming programa, ano ang sinasabi ni Mr. S para pasinungalingan niya yung ating pahayag na ang talagang sinisiraan niya ay ang iglesia at hindi lang mga ministro? Mabuti pakinggan po natin ito. Ano sabi ni Isaias Samson? Sinisiraan niya ang iglesia. Desperado na raw ang iglesia. Pero pa sinabi ko raw na this church
Michael, alam ko naman na malaking kabataan mo sa akin. Mapapansin mo pa siguro, balikan mo lang yung sinabi ko. Para mapansin mo rin yung ginawa mong pagdaragdag ng this church. Alam mo, ang tinutukoy ko ron na desperado kayo. Kapatid na Ramil, habang pinakikinggan ko at pinanonood itong pahayag ni Mr. S, ay napaisip ako, at sana wag ka naman magdamdam sa amin, Mr. S, na talaga palang ikaw, Mr. S, ay may tinatawag na, ayaw kong diretsahing weirdo. Kasi para sa kanya, ang paniniwala niya, kaya tayo narito sa programang ito ay dahil sa personal lang nating kagustuhan at hindi tayo ang kinatawan ng buong iglesia. Ano reaksyon mo ron? Ay, hindi kagaya ni Mr. S na siya rin yung, alam naman natin, kinatawan siya ng grupo niya. Siyempre, kung may common sense, yung tao, hindi niya dapat, kung may common sense. Sa makatwid, walang common sense. Ayaw mong diretsahin. Hindi ko naman sinasabi. Pero siyempre, reading between the line, yun na rin yun. Pagka, siyempre, yung iglesia hindi pwedeng magsalita sa gandang kanyang sarili. So, tayo yung nilagay ng pamamahala, tayo yung kinatawan, yung ministro ang kinatawan. So, nagsasalita tayo para sa iglesia. Mabuti pa yun naalala ko tuloy yung... Yung kasagutan nating Mr. S din? no, Mr. S din. Tawagin natin, Mr. Contradiction. Hindi na natin babanggitin yung tunay na pangalan. Alam din naman niya na tayo ang kinatawan ng iglesia. Kaya pag siniraan niya, yung ministro, sinisiraan niya iglesia. Yung iglesia, pag sinisiraan niya yung mga ministro. At saka naalala ko, kapatid na Ramil, nakatatawag ng pansin, tuloy-tuloy itong grupo ni Mr. Contradiction sa paninira sa iglesia, ginagamit ang social media. Ito sasabihin namin sa inyo. At nanonood kayo ng mga grupo dyan sa samahan na pinamumunuan ni Mr. Contradiction. Abangan ninyo, bukas makalawa, haharapin namin kayo sa ginagawa ninyong paninira sa pamamahala kasi nakikihalo sa usapan natin sa kanong mga itiniwalag sa iglesia. Sa bagay, hindi naman nakapagtataka yan dahil sa iyan din naman ang isang ugali talaga nung grupo. Kaya balikan natin yung sinabi ni Mr. S na yung tayo raw ang sinisiraan niya, hindi raw ang iglesia. Eto Mr. S, hindi ba kaya ka nagsasalita dyan sa programa mo na ini-upload mo sa YouTube sapagkat ikaw ang kinatawan ng mga kapwa mo rebelde na itiniwalag, hindi ba't ikaw? At isa pa, ang tanong ko sa iyo sa nagdaan, sapagkat ikaw ang humuhusga at humahatol sa namamahala sa iglesia, sagutin mo, sino ka para humatol sa namamahala sa iglesia? Ang totoo kapatid na Michael, kung alam ko lang yung cellphone number, iti-text ko si Mr. S. Ano ite-text mo sa kanya? Sabihin siguro, yung karaniwan dito, Huyo. Huyo. Tindihan mo kapatid Ramil. Huyo. Aba, kala ko hoyo. Iwan na po natin yan. Alala ko lang, yung mga tinalakay natin, hindi sinasagot ni Mr. S, pero yung mga maliliit na issue, ay yun ang kanya sinasagot. Halimbawa yung bata, naalala mo? Sinagot niya. Pero mas maganda siguro, ipaano natin. Ulitin natin. Baka yung bata, patulan niya uli. Tawagin natin. Dodo, talika rito. Halika, come here. Come here. Come here. Yan. Ano sabi mo? Recite. Kung ang sino man? Okay. Sige. Look at here. Tingin ka. Okay, go ahead. Kung sino man, ay hindi mga titiyatin. Ate ay matatapon, tatuyad ng tanga. At matutira at mga titipunin. At mga hiyadik sa apoy. At mga tunog. May papalit na sa atin, kapatid na Ramil. Palakpakan natin si kapatid na Dodo. May papalit na sa atin. Bala ko nga, tingin ko nga, baka pagdating ng araw, ito na papalit sa atin. Sige, balikan na ron, Dudut, ha? Thank you. Sige. Mr. S, yung bata ay pinatulan mo at sinagot mo. Yung mga katanungan natin, kapatid na Ramil, hindi niya sinagot. Ulitin natin. Ito unang tanong. Anong katunayan, Mr. S, na bagamat tiwalag ka na, ay nananatili ka pang Iglesia ni Cristo? At number 2,
Saang talata ng Biblia mababasa na may karapatan pa rin sa paglilingkod ang nasa labas ng tunay na iglesia? Saan talata na Number Biblia? Ito 3. yung pangatlo, pangatlo. Saan talata ng Biblia mababasa na may karapatan ka pa rin sa kaligtasan yung nasa labas ng tunay na iglesia ni Kristo? At number 4, tinatanggap mo ba ang aral ng Biblia na itinuro ng kapatid ni Eranio Manalo na ang hindi nakatala sa iglesia ay hindi na rin nakatala sa langit? At saka may sinabi siyang, mahal niya ang iglesia. Kaya ito tanong, kung mahal mo talaga ang iglesia ni Kristo, bakit ang iglesyang ito ay iyong pinagtaksilan? No, number 6, kung mahal mo ang iglesyang ito, bakit pilit mong ibinibilad ito sa kahihiyan? Ito pa tanong, kung mahal mo talaga ang iglesyang ito, bakit ito ay nais mong magkawatak-watak sa pamamagitan ng iyong santambak na mga kasinungalingan? Number 8, ang sabi mo, personally, I love Brother Eduardo Manalo. Kung totoo ito, tanong, bakit hindi ka napasakop sa kanila? Ito pa, pangsiyam na tanong, ngayong tiwalag ka na, ikaw na ang humahatol o humuhusga sa pamamahala ng iglesia. May katanungan lang po kami na dapat mong sagutin. Sino ka naman? Sino ka upang humatol sa pamamahala sa loob ng iglesia ni Kristo? At number 10, itong latest, hindi niya kinikibo kapatid na Ramil. Number 10, kailan at saan itinuro ng kapatid na Felix Manalo na ang tagapamahalang pangkalahatan sa iglesia ngayon, sa mga huling araw na ito, ay ang ating Panginoong Hesukristo. Maliwanag yung tagapamahalang pangkalahatan ngayon. Ang At ating nakatatawag ng pansin, may tanong pa tayong karagdagan sa kanya, kapatid na Ano Ramil. yun? Mr. S, nanonood po kayo at ang mga kasama ninyo. Sino ka para dagdagan mo ng gampani ng Panginoong Sukristo? Ginawa mong tagapamahalang pangkalahatan sa buong iglesia sa yugto ng ating panahon, at kapag nagpapadala ka ng ulat sa tagapamahala mo, ito tanong, paano mo na ipadadala ang ulat sa langit? Pagkatapos, may tanong tayo, sinagot ba siya, kapatid na Ramil, nung kanyang namamahala? At kung sinagot, ano sagot sa kanya? Malabo yun, Oo. kapatid na Michael. At saka ito, meron tayong tanong kay Mr. S, bakit hindi mo sinasagot ang mga assignment na aming sinabi? Ikalawa, masasabi natin, natatabunan ka na, Mr. S, doon sa mga dapat mong sagutin. Tsaka, puro pag-iwas yung ginagawa mo sa mga dapat na sana iyong sagutin sa mga tao. At tsaka, napapansin natin, wala talagang nasagot si Mr. S doon sa ating mga katanungan kahit isa. At kung sumagot man, paiwas hindi talaga head-on doon sa dapat niyang sagutin. Kaya may panawagan tayo doon sa mga sumusubaybay sa atin. Ano masasabi ang ating natin? panawagan, mga kaibigan, lalo na po sa mga kapatid natin sa iglesia, sa ganitong uri ba ng tao tayo maniniwala? Yan bang ganyang uri ng tao ang sasamahan, lalo na ng mga kaanib sa iglesia ni Kristo? Kaya naaawa tayo doon sa mga nadaya na papaniwala ni Mr. S at ng iba pang mga rebelding mga dating ministro. Kaya, Mr. S, makinig kang mabuti sa sasabihin namin sa iyo. At tumitig ka sa iyong laptop o sa cellphone mo na iyong ginagamit para kami ay mapanood, lalo na si kapatid na Ramil na paboriti mo dating kapitbahay. Eto, malabo ka talaga. Malabo ka talaga. Kung paanong malabo ang video mo, ulit, baka magtampo na naman sa atin, kung paanong malabo ang video mo, gayon din talaga kalabo maging ang mga sagot mo. Ang totoo, kapatid na Ramil, may sinabi ka, mas malabo pa sa ano? Mas malabo pa sa baha ng tubig ng baha. At saka yung ng itim ng pusit. Mas malabo yung kanyang sagot. Kaya, kapatid na Ramil, alang-alang sa mga sumusubaybay sa atin, lalo yung mga hindi namang kaanib sa iglesia. Kasi sunod-sunod sa ating pagtalakay dito, tayo naninindigan, mahalaga yung tunay na iglesia. Opo. Pag nasa iglesia na, dapat manatiling nasa loob ng iglesia, ayon sa Biblia. Ito po, mga kapatid at mga kaibigan. Sa dinami-rami ng mga relihiyon na nakatatag ngayon sa mundo, ano po ang patotoo at pangako ng Panginoon Diyos sa sugo o sa kapatid na Felix Manalo na nagsimula ng iglesyang ito at sa kabuuan ng iglesia
sa tinatawag ng Biblia na mga panahon o panahon ng mga wakas ng lupa? Balikan po natin itong hula na atin pong laging binabasa sa mga programa ng Iglesia ni Cristo. Ito pong Isaias 41:9 at 10. Isaias po ito na propeta. Liliwanagin ko Hindi lang. yan yung si Mr. Isaiah, Mr. Isaias. Na lumaban. Hindi po. Ito, pakinggan natin. Isaias 41:9 hanggang 10. Mula na po sa pagkakaliwat mula sa Ingles sa wikang Pilipino. Ikaw na aking hinawakan mula sa mga wakas ng lupa at tinawag kita mula sa mga pinakamalalayong dako niyon. At aking sinabi sa iyo, ikaw ay aking lingkod, aking hinirang ka, at hindi kita itinakwil. Huwag kang matakot, sapagkat ako ay kasama mo. Huwag kang masiraan ng loob, sapagkat ako ay iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo, aking tutulungan ka, aking itataguyod ka ng aking matuwid na kanang kamay. Kung napansin po ninyo, mga kapatid, lalo na po, kahit doon sa mga nating kasamaan sa Iglesia ni Cristo, sana po alalahanin natin itong pangakong ito ng Panginoon Diyos. Ang iglesyang ito, ang gawain ng Diyos sa mga huling araw na ang sabi ng Diyos, pakikisamahan niya. May pagkasi mula sa Panginoon Diyos. Kaya, yung paghiwalay, Ulitin natin. ang paghiwalay, yung paghiwalay, pwedeng kusang humiwalay. Sabi nga nila, nagpatiwalag. Yung iba naman, natiwalag. Yan ay katumbas, paghiwalay. Ang paghiwalay sa iglesyang ito ay katumbas na rin ng paghiwalay sa Panginoong Diyos, sapagkat dito sa iglesyang ito at sa pasugong ito sa mga huling araw, narito ipinangako ng Diyos ang kaligtasan at ang kanyang pagsama. Kaya sa lahat po ng aming mga sumusubaybay, marami na po ang tumanggap sa mga aral na ito ng Biblia at iniwan po ang kanilang dating relihiyon, bagamat may katungkulan pa sila roon. Kaya sa bahaging ito, ang mapapanood po natin ay ang pahayag ni kapatid na Paul Oching, former lay pastor ng Soweto Church of Christ, isang sekta ng protestante sa kontinente po ng Africa. Sinampalatayanan po niya ang kahalalan ng kapatid na Felix Manalo at ng iglesyang ito na lumitaw sa bansang Pilipinas. Pakinggan po natin siya. I make a decision and I step down from my pastoral and as a missionary so that I may listen and know my God. I feel so much pain. That is why I step down so that I may help the people to know that the direction which I was giving them, it was not scriptural. Concerning about the Trinity, according to the teaching which I received from the beginning, we were taught that Jesus Christ is God. He came down as a son who is God. When he was here, he was the heavenly Father. When Brother Nasir shared with me, explained, I was really much convinced because he was not speaking his own word, but he was talking to me the word from the Bible, especially in John chapter 17. Jesus was saying that you may know the true God, the Father, not him. So Jesus is not calling himself that is God. So it is a very big mistake which people are doing, that calling Jesus God, because Jesus himself denied that. He said that God, the true God, is the Father. This one also made me too happy for the executive minister to send Brother Nasir and Brother Christian to come to Kenya to share the gospel, because it has made us to know the truth. I see the work of the church administrations. I'm very happy and I really appreciate. They are doing things that are very well organized. They are doing things
in the right ways. People are united. There's great love among the people. And even for us to be here, they have taken care of us very well, and we see greater things without not forcing us or influencing us, but they demonstrate a great love to us. I'm very happy. I saw great things which no man can do, but it is God. If it could not God working in them, such things could not happen. In my former religions, you can go and preach without not sent. But into the Church of Christ, you must be sent. Yeah, I believe that Brother Felix Manalo is the last messenger. Yeah, what I can say that is a true messenger of the Word of God, because he undergo many persecution, but he was continue preaching the gospel without looking anybody, but he was looking God. He was arrested by Japanese, but the hand of God was with him because he did not stop. The Church of Christ is the true church. You cannot get salvation when you are outside. You must enter into the Church of Christ, is when you will get salvation. I will never keep quiet. I'll go back and share about what I've learned. And I'll have to point what the Bible says, because it is not from any man doctrine, but it's from God. I feel that those whom I led, I must share with them so that they may come into the right way of the salvation. And the right way of coming to salvation, you must enter into the Church of Christ. I am Paul Odhiambo Ochieng. I'm a former pastor of Congregation of Kenya, and I'm proud to be a member of the Church of Christ. Mula po sa maling paraan ng paglilingkod, si kapatid na Paul ay nakarating po sa tamang daan ng pagsamba at paglilingkod nang siya po ay makarating din dito sa loob ng Iglesia ni Cristo. Pero meron po kaming mahalagang katanungan. Sa kabilang dako, ano naman po ang masamang nangyari kay Mr. S at sa iba pang mga dating ministro na itiniwalag, kapatid na Ramil? Kabaligtaran, kapatid na Michael. Sapagkat yung nangyari sa kanila, baliktad. Sapagkat sila ay dating nasa tamang paglilingkod nung sila'y nasa loob ng Iglesia ni Cristo. May katiyakan sa kaligtasan nung sila ay nasa loob pa ng Iglesia. Pero ang ginawa nila, iniwan, tinalikuran nila ang biyayang kaloob ng ating Panginoong Diyos. Kaya, sa mga nasa loob ng Iglesia ni Cristo, mga kapatid, pumirmi tayo. Anuman po mangyari, at anuman at sino man ang humadlang sa ating paglilingkod, kailangan hindi tayo dapat pumayag na maalis sa iglesyang ito. At kung sakali may mga naalis dahil sa pagkakasala, ang dapat na gawin ay magbalik loob. Hindi yung lumaban, kundi magsisi, magbalik loob upang sa gayon makaasa tayong lahat sa pangako ng Diyos na kaligtasan. Naalala ko lang, kapatid na Ramil, maaari bang magbalik loob ang isang tao na hindi naman nagsisisi at hindi kinikilala ang kanyang pagkakamali? Hindi pwede kasi requirement yun eh. Requirement para po tayo tanggapin ng Diyos. Magsisi sa ating kasalanan, talikuran yung pagkakamali at buong kapakumbabaang tanggapin ang mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Isa ho riyan, yung pagpapasakop sa pamamahala, sapagkat doktrina, aral po yan ng Panginoon Diyos. Kaya umaasa po kami, mga kapatid at mga kaibigan, na muli ninyong pinakinabangan ang ganitong palatuntunan ng Iglesia ni Cristo para tayong lahat, sa panig ng mga kaanib sa Iglesia, tayong lahat ay manatiling nang hahawak sa ating kahalalan hanggang sa tayo po ay makarating sa ipinangako ng Panginoon Diyos na kaligtasan at ng buhay na walang hanggan. Bilang pagwawakas, inaanyayahan po namin kayo sa isang maikling panalangin na pangungunahan ng kapatid na Ramil.
Panginoon na aming Diyos, Opo. Ama na makapangyarihan ka po sa lahat. Opo. Salamat po ng marami sa iyo sapagkat patuloy mong ginagamit ang kasangkapan ang palatuntunan ito ng iglesia Amen. upang minsan pang maihayag ang iyong katwiran. Amen. Maawa ka po sa lahat ng mga kapatid Opo. sa loob ng iyong bayan. Opo. Makapamalagi kami sa paglilingkod sa iyo Amen. hanggang sa wakas ng aming buhay. Amen. Tulungan mo rin po sanang marami pang matawag Opo. sa loob ng iyong banal na iglesia. Amen. Makakasama namin sa paglilingkod sa iyo. Amen. Umaasa kaming ipagpapatuloy mo ang iyong basbas sa iyong pamamahala Opo. ang kapatid na Eduardo Manalo Amen. at sa kabuuan ng iyong bayan sa mga huling araw. Amen. Hinihiling po namin ang lahat sa iyo sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen.